Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang umaga sa inyo lahat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong plano nila para tigihin. Hindi natin masabi baka maban tayo or ma-restrict tayo. Tsugihin si PBBM Dati ang kanilang mga pamaraan patalsikin lang, paalisin at stressin at kung ano-ano mga bombarding na mga post, mga accusations, mga aligasyon, pagbibintang, paninira, walang katapusan. Yun po ang plano talaga, hanggang sa ma-stress si PBBM at bumaba na lang. Well, hanggang sa hindi umi-effect ang mga ito, kasama na dyan yung mga rallies, kasama na dyan yung mga kung sino-sinong taong na-involved to testify against PBBM. Andiyan dyan na rin yung mga fake videos, yung mga deepfake, yung mga face swap, yung mga kung ano-anong mga post, kabila kanan, banga ganito ganyan, at kung sino-sino pang mga tao na paniniwalaan mo nga na totoo. Kasi bakit? Yung mga nagsasalita supposedly credible at ehemplo. Pero they turn out na meron silang agenda kung bakit sila ganun magsalita. At yun na nga, ang kanila pong gagawin ngayon ay iba naman mga ka-Wonder at yan po ang pag-uusapan natin. Ano ba yung iba na yan? At ganun din itong mga nagde-debunk doon sa kay Madriaga, yung sworn statement niya. At marami silang mga interpretation, mga salaysay na akala mo mga investigador na kanila agad dinedebunk nito, yung credibility nitong si Madriaga. Pag-usapan natin mga ka-Wonder yung kanilang sinasabi at yung ating pong tugon dyan na si Madriaga ba, ang kanyang testimony ay credible ba? Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, pag-usapan muna natin itong sinabi ng source. Huwag na natin palayuin kay Pebbles. Kaya hindi ko na siya sinama rito yung kanya pong video para panoorin nyo naman doon mismo sa kanyang channel yung sinabi niya na warning mga ka-Wonder. Dahil ang plano nila, nakita natin mga nung una na may pa-headshot, nakita natin na yan hinuli na ng NBI. At ang plano talaga nila assassinate, i-wipe BBM out, take him down, parang ganoon. Kasi hindi na talaga siya nakukuha sa paninira. Pero yan ay ayon dun sa source nating si Pebbles, magagalit dyan ang mga loyalista at lalong hindi raw makakaupo itong si Sara. Dahil yung paraan ng pagpapatay ay parang kalintulad kay Ninoy na talagang nag-aklas ng buong tao at lalo siyang mahihirapan. Ngayon gusto nilang palabasin daw umano na malinis yung pagkakatalsik kay PBBM, pagkawala. Kaya siya pala ay, alam niyo mga ka-Wonder ko anong gagawin. Siya daw ay ayaw kung bawal itong salita na to, tune in, yan. Yun na lang. So, yun ang paraan nila na sa mga pagkain or inumin. Kaya nga sabi niya ni Pebbles na kapag aayain daw ang Pangulo sa labas, inom, ganyan, kain, pumunta lang pero huwag kakain, huwag iinom. Dahil sabi niya nga, kahit dyan sa loob ng Malacanang, nabanggit din na marami pa rin daw mga ahas dyan na nandiyan lang sa palibot na pwedeng gumawa niyan. Kaya daw dapat ang nagsiserve niyang pagkain ng Pangulo ay ang First Lady. Alam niyo ba yung mga palasyo noong araw na meron silang mga cupbearer, yung may mga bagay, yung cupbearer kasi noong araw sa mga palasyo, lalo na way back in the old stories, kahit sa mga Bible, ito yung unang tumitikim na pagkain ng hari. Umiinom bago kumain ng hari. Dapat ganun, para malaman kung yung pagkain is toxicated with deadly substance, Dapat ganun. Para mabantayan at maprotektahan ng Pangulo. Dahil alam nyo na mga ka-Wonder, by hook or by crook, gagawin po nila ang lahat. Kaya nga ito na si Madriaga na sinasabi natin doon sa una nating part 1, 2, and now 3 na ito nga, nabulgar na, ito pala si Ramil Lagonoy Madriaga ang kanyang pinupuntahan doon. At siya ngang dinedebunk nitong mga DDS supporters, yung mga vloggers nila dyan, na talagang binagbabanatan din sila. Nakala mo, sabi sa kanila, kaya dito kay Sasot, fake news ka na naman. Kasi may sinasabi itong si Sasot,
na sa kanyang post na may sinasabing ito na sabi rito most wanted daw itong si ano ito, Madriaga. Tapos nakakapag-deliver ng cash, desperado raw na sinisiraan si Sara Duterte. Ngayon basahin natin yung pagkakasabi mula sa news ngayon. Sabi raw ni Sasot, most wanted pero nagdi-deliver ng cash. Desperado ng Madriaga claims. Matapang na sinupalpal daw nitong si Sasurgando, Sasot, si Ramil Lagonoy Madriaga, ang nagpakilala dating bagman daw ni VP Sara Duterte. Matapos nitong aligasyong pogo at drug money umano ang nagpondo sa kampanya noong 2022. Giit ni Sasot, hindi credible si Madriaga dahil leader daw umano ito ng Kidnap for Ransom Syndicate na nagtago mula 2022 hanggang 2023. Inaresto ito. Mukhang hindi kasi nagbabasa itong si Sason. Sabi nga nitong nabasa nating channel din. At marami pa. Mukhang hindi niya pinabasa at iniintindi. At na lang magsalita. Kasi parang sila yung nagiging mouthpiece in behalf dun sa kanilang poon na kidnap for ransom nga, pero na siguro hindi niya na-research na ito nga si Madriaga ay na-acquit, kasi nga walang sapat na ebidensya sa kanya that time. At ang pagkakaalam natin parang tinuloy-tuloy niya pa rin hanggang sa naaresto siya sa panahon ng Pangulong Marcos. So ito na, ang kasalukuyan nakadetine sa BJMP sa wala rin umanong kahit anong ulat na may connection ito sa kampanya ni Duterte daw. Ang daming pictures, ang daming mga text messages na ilalabas. Hindi po rito kasi magiging mangyari niyan. Tayo po yung magiging husgado. Hayaan natin dun. Litisin siya dahil dun lalabas. Antayin niyo po yan. So tanong po niya, ibig sabihin isang most wanted ang malayang magde-deliver ng pera sa buong Maynila noong 2022? Paano nangyari yon? Sabi nitong si Sasot. Kung totoo raw ang kwento, dapat lumabas na ito noong balita noong maaresto si Madriaga. Tinawag pa ni Sasot ng mga aligasyon ng tatak Bitoy stories kasi yung Bitoy na yan nag-exist noon na sa panahon ni Duterte na parang gusto niyang patalsikin, and then nahuli ni Duterte at nagbago raw ng statement. Alam niyo na yung story na nadakip, syempre natakot or what, at yung mga testimony naging hindi na credible kung ano. Maaring may mga umikot diyan. Alam niyo na yung story na yan. Hindi na natin kailangan pang i-memorize yung mga ganyan. So ang tanong, eto bang sinasabi ni Sasot ay meron bang dahilan o meron ba tayong pwedeng ipangbanat diyan? Na yan sinasabi niya ay hindi yan basta-basta lang masasabi niya na itong si Madriaga ay hindi credible. Una, sabi niya, posibleng dahilan ba't daw naatasan itong si Madriaga na isang wanted na kapag-alagala. Alam nyo, matagal nang ginagamit kahit sa mga pelikula, noong araw pa sa mga syndicate scenarios, na ang ginagamit talaga nila ay yung mga kriminal. Dahil bakit? Eksperyensyado na yan sa mga ganyang gawain at hindi porke kriminal yan o kidnap or ransom ang kaso niyan. Hindi mo na yung pagkakatiwalaan sa pera. Hindi naman theft ang kaso niyan Hindi naman pagnanakaw yan ang kaso niyan Dapat mag-isip sila dun magnanakaw to Hindi naman yan ang kaso niyan. So sa mga madalas gamitin kasi ang mga criminal na yan sa mga political or illicit operation, sa mga political underground financing networks, ginagamit sila karaniwan na sa paggamit sa kanila ay ang mga taong may criminal background dahil sanay na sanay nga mga ka-wonder at alam na alam nila yung mga loops and turns kung paano gagawin ang paggawa ng krimen. Yung mga operator na marunong umiwas sa detection, alam na nila yan. Siyempre, kriminal nga labas-pasok sa kulungan. May grupo, Madriaga, nakilala sila. So alam na nila yung operation at para maiwas sila na ma-detect sila ng intelligence o ng mga kapulisan. Mga individual na may utang na loob o kontrolado, ito, maaring tumutanaw lang to ng utang na loob dahil nagkapera ito malamang, naging aid. Yun yung pagkakasabi rito sa ating research at base rin sa sinasabi ni Pebbles tungkol dito kay Madriaga na hindi niya nga malalathala lahat dahil ito po'y idadaan sa korte. Diyan sa quasi-judicial na kung tawagin sa Senado. So diyan hantayin natin, huwag natin pangunahan. So para sa mga sensitibo at delikadong gawain, sila ang inaatasan. Bakit? Dahil kilala nila ang sistema. Alam na nila. Hindi na natin palalawigin. Minsan may connection sa loob.
Of course, may mga kumikilos din para sa kanila, para tumulong. So, marunong silang kumilos ng tahimik. Yan po, no? Ito, napanood na natin yung kay Jackie Chan noong nakaraan, ano? Tahimik sila, kahit may mga nakita sila bilang mga pulis na mga actual on-site, no, real-time crime na nangyari, hindi nila pakikialaman kung sila po ay nasa malalim na operasyon, no? Pero yan, pelikula lang yan. Maari din yan mangyari sa katotohanan, no, sa totoong buhay, kung talagang yan ay malalim na operasyon na hindi dapat maantala. So marunong silang kumilos ng tahimik and then handa sila sa gawin na iwasan ang mga taong nasa loob ng opisina. Alam na alam nila mga ka-wonder. They can make themselves discreet, invisible. No, hindi ibig sabihin na invisible as in literal. No? They can actually escape from the presence of the intelligence, from the presence of cop, from the presence of those who are searching for them. No? Na they know that these people are most wanted, kaya nilang magtago. Kung kaya't kahit may history ng kidnap for ransom si Madriaga, ay maari pa siyang makita bilang mas angkop na high-risk cash operations, hindi kabaligtaran. No? Kasi nga, hinahanap siya. So, isipin ng tao dyan, nagtatago yan. Nakalantad eh. So, hindi paghihinalaan yan na, eto yan. Kumbaga, parang gano'n. At mamaya, may dahilan pa. Maaring ito ay pinaprotektahan, no? Naka-advise yan. Ito, si ganito, huwag niyong pakikialaman yan. Alam niyo na, mga ganung sistema. So, hindi ibig sabihin na kung wanted, hindi na siya makakagalaw, no? Kung ang isang tao ay may, yun nga sinasabi natin, protector sa politika, which is not impossible, no? Meron po niyan, mga ka-wonder. Hindi lang yan sa pelikula nangyari. Connection sa law enforcement, pwede rin yan mga ka-wonder. Dahil alam na natin, no? Saga na yan, mga history na yan, yung mga kapulisan minsan nadadamay sila, nababayaran at parte sila. Ito nga mga lately na mga balita, yung mga pagpasok sa mga bahay, akyat bahay, pang-hold up, unfortunately, mga pulis pa, na sila po'y tinanggal na. Sabi nga ng hepe nila, walang place ang mga ganyang tao sa force. So, hindi po yan imposible. No? At network na nagkukubli sa kanila. Maari silang bigyan ng pagtataguan na hindi na rin natin kailangan i-memorize dahil yan po ay posible. Okay, Miss Sason, wag na tayo magmaang-maangan. Alam naman namin kung sino ka. So, maari pa rin siyang makagalaw ng hayaan kahit wanted sa papel. No? Kahit wanted, hayaan yan dahil nga dun sa binanggit natin. So, sa Pilipinas nangyari na ito mga ka-wonder. No? Yung mga nagiging, minsan, kriminal sila pero they turn out to become, no? Police assets. Nagiging asset sila, no, para yung kanila pong pagiging criminal at pag-wanted at least makonsider in exchange dun sa kanilang pagtuturo o pagbibigay impormasyon sa mga further cases pa o mga krimen na na-involved na may kinalaman yung mga taong ituturo ng asset. Mga underworld operators na ginagamit ng ilang publiko. Yan, mga underworld operators. Alam nyo na yan. Itong mga underworld operator, kagaya itong Pogo, maituturing nating underworld yan. Dahil bakit yan ay illegal nga yan sa China eh. Dito napunta sa atin, dito tayo nag-ooperate. Bakit? Nilegalize dito sa atin. Naging offshore nga yan eh, gaming. Pag sinabing offshore, wala siya mismo sa lugar ng pinagdadausan ng sugal, nilagay siya sa ibang bansa, dito sa atin. Offshore po ang tawag dun. And informants na protektado ng ilang opisyal. Meron yan, hindi lang yan sa pelikula at yan po ay nangyari na noong araw pa. Noong nagtataka nga sila na iba't yung taong to ganito ganyan, criminal. No? Sa history ng father ko, kasi ang father ko ay dating nasa force din. May kinukwento silang mga kriminal na pinaghahanap ng batas na sila pong ginagamit din nila ng mga informant, taga-turo, mga aso ba, taga-amoy ng basura. No? May mga kwento ba dyan? Hindi ko nasasabihin kung sino yung mga kilalang karakter na yan na nasa pelikula pa. So, sinasabi niyang na-release siya matapos maaresto, indikasyon ng access o impluensya. So, na-release siya. No? Bakit? Ang kaso niya, kidnap for ransom. Alam ko, hindi bailable to eh. Pero kasi nga, dahil hindi sapat yung ebidensya, unsubstantial, nakalaya. Bakit? Maaring impluensya. Indikasyon, no? Kung siya ay naaresto and then na-detain, pagkatapos ay pinalaya.
Samantala mga ka-wonder, para baka hindi alam ni Sason ano, yung buong story pa nito. Etong si Madriaga ay hindi pa yan convicted, no? Siya po ay nililitis pa rin. Itong kaso niya ngayon ano, itong isa na siya ay nakadetine at habang umuusad ang pag-iimbestiga sa kanyang kaso. Technically hindi pa siya convicted felon. O hindi pa siya kriminal maituturing ano. Siya po ay nakadetain at habang nakadetain iniimbestigahan ang kanyang kaso. Ibig sabihin mga ka-wonder, dito sa kanyang nangyaring paglaya niya nung una na walang sapat ay may nagproseso ng kanyang release. Alam na this kung sino yan, no? Matagal na raw niyang ginagawa yan at na-involved na yan. That time para makatulong, no? Naging aide pa nga eh. Naging vice president parang PSG ni Sara pa nga eh. No, paano nangyari yun? Tanungin mo ngayon sarili mo, Sason. No? Na paano nangyari yun naging aide ayon dito kay Pebbles at doon sa mga impormasyon pa na ilalathala dyan sa quasi-judicial. Paano nangyari yan? Tanungin mo, mag-research ka kasi, Miss Sason. Akala tuloy nila matalino ka kasi nga magaling ka magsalita, pa-English ka, padaldal ka, nasasama ka na sa mga mainstream news, but it doesn't mean that makes you a credible person ano, to disclose something which in fact you don't know, no? Hindi mo talaga alam kasi narinig mo lang. No? Hindi ikaw yung mga tinatawag na first-hand source. Kumbaga naririnig mo rin lang yan. Or baka may alam ka. Yun ang hindi ko alam. Baka lang So, yung nagpoproseso ng release niya o yung taong may kapangyarihan mag-approve ba nito? Alam na natin sino ba yung mga nababalita dyan na iimbestigahan din. Ano? Wala tayong pinagbibintangan. Ano? Pero yung mga sinasabi na that time na kaya raw hindi na impeach tong si Sara dahil ito raw si Ombudsman, ito raw si Supreme Court, yung mga ganun. Malalaman at malalaman din natin yan mga ka-wonder. Time will tell and time will come, it's payback time. So may interaction sa otoridad. No? Yan yung mga possibility. So mas napapalakas ito sa posibilidad na maaari siyang gamitin sa mga sensitibong trabaho. Hindi kabaliktaran. No? So isa pa sa nakikita natin, yung madalas na pinagkakatiwalaan ng dirty task. No? Yung tao na ayaw niyang makita, he wanted to move discreetly and he is looking for someone who would want to, no? Of course, may kapalit na pera to do his dirty laundry. No? Ang mga taong may maduming background, yan ang kinukuha nila. Kasi sanay na yan eh. Wala nang mawawala dyan. Madumi na, sanay na yan eh. So, hindi gumagamit ang mga political operators ng malinis. Kasi bakit? Sasabit sila dyan. Baka sabihin, dagain. Wala namang experience niyan eh. Sabi nga, experience is the best teacher. Experience is the best policy. Sabi na ng bago, no? So, hindi sila gagamit dyan ng mga malinis, yung mga traceable, no? Hindi sila gagamit yan. Ano pa? May protection. Nagiging discreet yung isang tao. Kumbaga sa magic, nagiging invisible siya. Dahil bakit? May protection. No, hindi rin sila gagamit ng professional staff dahil of course nakalink ito sa kanila, may kinalaman, madali silang matukoy. No? Para sa paggalaw ng malaking halaga ng unofficial cash. Unofficial Bakit kaya unofficial? Hindi ito dumaan sa audit, hindi ito dumaan sa budget. Ano ba yung mga term na unofficial cash? Na ito pong mga unofficial cash na to, ito po yung mga pera, no, na nire-refer sa mga handled outside formal, no, yung mga recorded, yung mga hindi nakikita masyado, lack of oversight, no, yung hindi makikita na accountable mo yan dahil yan pera mo. Yan yung mga nakatago diyan, ano, or may mga legal compliance. Yan po yung sinasabing unofficial cash, mga ka-wonder. Kaya nga dito sa pagkakasalaysay, dinadala sa bangko, dinadala sa kung saan-saan, sa parking lot, sa mall, no? Kasi kung yan ay legal, no? At mas gusto nila ang hindi madaling maiugnay sa kanila. Marunong maglaho, hindi magsasalita o madaling i-discredit kung magsalita man. Madaling ma-discredit kung magsalita man. Ito na yung sinasabi nila. Bakit? Preso yan eh. Ito na yung sinasabi ni Sason. Wanted, magiging bagman, may bad record. Bakit pagkakatiwalaan? Kwentong bikoy daw.
Ito nga yung mga ginagamit, no? Ayon dito sa ating pong research, at ayon din diyan sa mga kuwento rin ni Pebbles, na ito yung mga sinasabi lang natin mga ka-wonder. Hindi natin ito sinasabi na yan nga ang ginawa nila. Ito po ay base sa research natin na maaring nangyayari sa mga sitwasyon na katulad nito, no? So, madaling i-discredit kung magsalita. Kagaya niyan si Madriaga na isa ngang convict. Ay, not actually convict kasi nga nakalusot no? At ngayon nakakulong pero hindi pa rin siya convict dahil siya po ay nililitis pa rin. Ano? Kaya ang profile ng isang tao na may kriminal na nakaraan ay tumutugma sa uri ng ginagamit sa shadow financing networks. At isa pa dyan mga ka-wonder ay ang detalye sa kanyang kwento, masyadong specific, no? Na kadalasang iniiwasan ng sinungaling. So specific ang sinasabi rito ni Madriaga na kapag ang sinungaling ang nagsabi niyan, hindi niya yan sasabihin dahil baka mamaya hindi siya maging consistent. No? Kaya nga may cross-examination sa korte, paulit-ulit na tinatanong dahil bakit? Kung ikaw ay consistent at alam na alam mo, hindi ka magkakamali. So binanggit niya rito, may specific na modelo ng sasakyan, sinabi niya pa, no? Ano ba yung sinabi niya sa sasakyan dyan? Tapos may eksaktong lugar, no, ng Mega Mall, Vertis North, Gate, Pampanga at iba pa. Paraan ng drops, yung mga drop-offs ng pera, no, iniiwan sa sasakyan ang pera at kukunin na lang doon. Galing, ano? Mga ganyan, sa pelikula lang natin nakita, pero yan po ay nangyayari sa katotohanan. Kadalasan, ang sinungaling ay umiiwas sa sobrang detalye upang hindi makontradict. Kasi pag sinabi mo yung lugar na yan, bawat word na sasabihin mo ay tatanungin yan sa'yo. Anong kulay? Anong itsura ng sakyan? Anong plate number? Kung ano-ano pang yan. So ayaw nila ng mga ganyan. O, saan ka pumunta rito sa isang mall? Anong lugar? Anong oras? Titignan yan ngayon sa CCTV at i-reviewin that time kung makukuha pa yan. At kung ano-ano pa na bawat binibigkas mo ay para kang isang isda na nalalapit ka sa pain. Kaya ayaw yan ng sinungaling kasi madali yang i-debunk, madali yan ma-cross-examine. So kadalasan nga sa sinungaling, ayaw nila ng mga detalyado. Ang specificity, no, ay tugma sa taong totoo ang ginagawa, ang logical runs. So hindi ito pinatutunayan ang katotohanan, ngunit pinapataas ang plausibility. No, kaya ayaw nila yung mga ganun na mga sinungaling. Mahihirapan sila sa script. So ang pattern ng money drops na nilirawan ay tugma sa totoong cash moving tactics. So nagja-jive. Hindi siya nagko-contradict. Hindi gaya nitong mga resource person na kinukuha noon. I.e. itong sila Morales, sila Gutesa na later on parang babaligtad na. No, so yun yung mga technique na nabanggit sa karaniwan. Ito mga Pogo link money laundering, campaign financing, bureaucratic bribery chains, criminal syndicate operations, kasama rito yung paggamit ng neutral public spaces para sa drops. Hindi mo pagkahinalaan dahil parang casual lang sa mga public places. Pag-iwan ng pera sa mga parked cars, iiwan yung kotse doon, no, na nandun yung pera, alis na yung nag-drive. No, sabihin natin, ayos na to si Madriaga, pag-iwas sa personal contact, no, pag hindi mo makita yung driver, umalis na Sino yung kumuha ng pera para hindi mo nga siya matrace. Professional ang galaw, no? Paggamit ng maraming courier para hindi matrace ang nag-utos, no? Yung mga courier na yan, minsan babayaran, okay, papadala. Mga ganyang eksena. So ang mga kriminal ay madalas bigyan ng second life being political assets. No? Binibigyan sila ng chance para magamit sila. So sa kasaysayan ng maraming taong na mabibigat na nakaraan ay naging political aid sila. Ito nga. Kung totoo itong investigasyon na to, sinabi na nakita naman natin sa mga photos na ginawa nga itong aid ni Sarah. Pasok at tusok, sabi nga ni Pebbles, tusok. Security personnel, financial couriers, intelligence sources. At kung si Madriaga ay naging operator o bagman, hindi ito salungat sa madilim niyang nakaraan. Kasi nga siya ay isang sanay na sa mga ganyang masamang gawain. Madalas yan mismo ang dahilan kung bakit siya ginagawang asset. No? Umaasa sila, no, sa handlers. Hindi sila madaling magtaksil, pero nagtaksil na nga. Bakit kaya? Ayon kay Pebbles, pinabayaan ginagawa ito si Madriaga. Hinayaan lang daw nakakulong. No? At nung pinuntahan man daw ni Sarah,
dundan lang daw sa lugar na yon, hindi sa buong BJMP na para magbibigay ng proyekto na tutulungan yung pamilya at kinukuha yung address. At nung nalaman nga ni Madriaga na siyang tumpak nga dito sa sinabi ng lawyer na magpoproyekto nga itong si Sara at bakit doon lang. Kaya naamoy ni Madriaga na galing kay Sara, baka umano ipatuntun yung pamilya at ipakidnap. No, yun po ang sabi ni Pebbles. So mautak din ito Yan pa anuhin mo, sanay nga. So buod, ibig sabihin mga ka-wonder na yung sinasabi nitong si Sasot ay nade-debunk lang. Dahil mas pabor dito kung titignan ng mga matatalinong mambabatas at mga lawyers, no? Etong patotoo niya na hindi pa naisisiwala, titignan natin, titimbangin natin. Nandito pa lang kasi tayo sa prejudgment natin, na bilang mga nakikibalita, hindi tayo naghuhusga, hindi tayo yung judicial system, kahit nakwasay man yan. So yun, at alam na natin. Dagdag na natin itong kay Roque. Pahabol na rin natin to na ito raw si Gutesa ay nakapagbigay ng sworn statement dyan sa loob ng preso. Abogado na nga itong si Roque, no? Pero ewan ko kung alam niya, no? Hindi nga ito pa convict at posible po yan, Legal po yan. Ang tanong kasi, pwede bang gumawa ng sinumpaang salaysay o manotaryohan? Kasi yan ang sabi ni Roque, na notaryohan pa raw ang nakakulong o may pending na kaso. Ang sagot dyan, oo, legal na legal ito. Sinasabi ni Roque, paano raw May karapatan pa rin siya na gumawa ng affidavits. Ang pagiging detainee ay hindi nagtatanggal sa karapatang sibil. No? Pwede rin silang mag-execute ng affidavit, gaya ng ginawa nito, sworn statement. Complaints, pwede rin sila magbigay niyan, magreklamo, counter affidavits, judicial affidavits, at kung ano-ano pa hanggat hindi ka convicted. No, meron ka pa rin karapatan. Kahit nga yung akusado, sabi nga ng, di ba, yung nahuli ka, sasabihin ng Miranda rights, so sinasabing rights of the accused, you have the right to remain silent, meron kang karapatan kumuha ng abogado, isa-cite sa iyo yan. So yan po ang ating napag-usapan ngayon mga ka-wonder. Hanggang dito na lang tayo. Kung meron kayong komento, please comment down below your opinion. Kung meron kayong sasabihin para malaman at mapag-usapan natin. And please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And please share this video para malaman nila itong dinedebunk nilang patotoo ni Madriaga. At itong pagplanong tsugihin sa pamamagitan ng lahat sa ating pong Pangulo. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.